Ipaglaban natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ipaglaban natin ang kapayapaan. Ipaglaban natin ang malinis, tapat at makatao na pamahalaan. Ipaglaban natin ang ating bayan. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Panginoon, serbisyo po yan kay Allah. Baguhin natin ang sistema ng gobyerno ngayong Mayo 2025. Kaya ngayong eleksyon, we should all understand what is at stake for our country this midterm election. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Ang ginagawa nila ay para pag-away-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Nagnanakaw daw si Inday! Ay, ito naman at sa akin! Walang Duterte yung magnanakaw! Ako po ay naniniwala sa best of the Duterte principles. Hayaan na natin ang Pilipino ang humusga kung nagserbisyo si Pangulong Duterte, si Tatay Digong nung panahon niya. Kayo na ang humusga kung nagbago ang buhay niyo nung panahon niya. Sa mga nautusang bumili ng suka, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka dahil hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya huwag po nilang maliliitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng peking ginto. kapayapaan, peace and order. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD. Gusto kong manambalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak na hindi matidisgrasya, hindi makikidnap, hindi ma-rape, hindi mapapatay. Lalabanan din natin ang muling paglaganap ng ilegal na droga. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya yan. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra killing lang. Ayaw kung sino nag-imbento niya. Bakit maging extra yan? Ano yan? Puta? Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Galit ang mga Duterte sa mga korap at magnanakaw. Galit ang PDP laban sa korupsyon at katiwalian. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Pero sila hindi nila alam sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. At sa hirap na dinanas natin ng pandemic, bakit biglang sumalya at sumipapataas ang kahirapan sa Pilipinas? Ano ang dahilan?
Naniniwala ko ng dahil sa korupsyon. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang Bicameral Conference Committee report? Gusto nyo ba ayuda lang ng ayuda? Gusto nyo ba ang Pilipino linya at hihingi ng abuloy galing sa mga congressman? Trabaho o ayuda? Trabaho para sa mga Pilipino, hindi ayuda! Ito ang aking Exhibit A, ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Limitado man ang aming resources, ngunit napalago ang simbahan mula sa Davao City hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig. Napatunayan natin na sa KOJC na kapag ilalagay ang pera sa pwestong kinalalagyan, walang maghihirap o maiiwanan. Dahil sa karanasang ito, ang pangunahing isinusulong ko sa aking takbo ay zero korupsyon. Let this day be that one day na tayo ay makukuha uli ang ating pamahalaan at maitutuwid ulit ang ating landas bilang bayan. Kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Kung kami pabalikin ninyo sa Senado, kami ni Senator Bungo, dagdagan ninyo kami. Kung ibalik nyo kami doon, dagdagan nyo kami sa aming mga kasamahan. Gusto ko rin pong makiusap sa inyo na tulungan po natin ang mga kasamahan ko dito. Kasi yung kapanalunan po ng mga kasamahan ko rito ay kapanalunan rin po ng Duterte at kapanalunan po ng bawat Pilipino. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Sana po, bukod sa kilalanin ninyo, ipagsigawan niyo po sa ating bayan na itong Duterte slate na ito ay ipaglalaban ang best of the Duterte principles. Sana yung pagmamahal po nating lahat kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ibigay po natin sa lahat ng mga kandidato nating senador. Isa lamang po yung pangako ko sa inyo. Maninilbihan po tayo na tapat sa Diyos, tapat sa bayan, tapat sa mamamayan, tapat sa tao, tapat sa ating pamilya. Ako si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista. Isang artista magiging epektibong maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Pilipinas, ang dala po ng Senador ng Visayas, programa para mabigyan ng permanenteng solusyon ang korupsyon, ang problema sa kahirapan, at para magkabuwas damlag ang Pilipinas. Tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Kahit na kaming lahat ng kasama namin ay mga abogado, kailangan pa rin natin ng man of God para sa aming espiritual na direksyon. Dahil ako po'y naniniwala ng serbisyo sa tao. Serbisyo po yan sa Diyos. Naniniwala ako na panahon na upang magkaroon ng tunay na lider sa Senado. Huwag nating hayaang manaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Linisin natin ang Pilipinas mula sa mga kurap at magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at payabungin ang mga halaman, bulaklak at mga puno sa kapaligiran. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin nating first world country ang bansa. Hindi imposible iyan. Simulan natin ngayong eleksyon. Pilipinas, subukan natin ang bago at may resibo.